A heart's cry, show me now your glory. Taken from Exodus 33 verse 18. So, purihin ang Panginoon. This morning, we will be talking about the touch of God's glory. Why do we need His touch? Bakit ba kailangan natin ng hipo, kilos, gawa ng Santong Espiritu sa ating mga buhay? Alam nyo, isa sa foundation na sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat yung tayo ay yung nabubuhay na dependent sa Panginoon. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Maliban na kasama mo ako, kumikilos ako sa iyong buhay, wala kang magagawa. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya nga, God's touch makes us come alive again. Alam niyo yung buhay na patuloy na binabago ng Panginoon? Of course, naranasan na natin lahat, binago tayo ng Panginoon. Amen. Binago tayo ng Lord inside out. Yung puso natin, dating punong-puno ng kasalanan, nung nakakilala tayo sa Panginoon, binago niya. At patuloy niya tayo dapat binabago at binabago. At mangyayari lang yon kapag meron tayong patuloy na hipo ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga, napakamahalaga na nararanasan pa natin hanggang sa kasalukuyan na tayo ay nakakaranas pa ng hipo, kilos, gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ito yung kagandahan nito eh. Yung tinatama ka pa ng Panginoon. Alam niyo, yung Word of God, dapat, yung pag-Sunday, no? Hindi yung nahagingan lang tayo ng salita ng Diyos. Alam niyo yung nahagingan? Pagkatapos ng Sunday service, parang walang nangyari. Dapat hanggang sa kasalukuyan, kahit matagal na tayong Christian, sana tinatamaan pa rin tayo ng salita ng Diyos. Sana nasasaktan pa rin tayo. Hindi nananakit, kundi nasasaktan kasi gusto ng Diyos na baguhin pa tayo. Ayusin pa tayo. Diba minsan may mga pagkakataon sa ating mga buhay na, diba pagka hindi ka gaanong nagpe-pray, hindi ka gaanong nagwo-worship within the week, yung Sunday, given na yan, nararanasan natin with the help of the worship team, with the help of the message of the Lord, with the help of the fellowship of one another, nararanasan na natin yan. Merong kilos ang Diyos. Pero how about yung sa kabuuan ng isang linggo? Kapag may mga pagkakataon na kapag hindi natin ginagawa yung maging dependent sa Panginoon, hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nagbabasa ng Word of God. Alam nyo, di ba bumabalik yung nagiging mainitin ng ulo, nagiging bugnutin, nagiging yung tawag dito, yung mataray, nagiging yung mga salita natin, mga nakakahiwa ng puso at ng damdamin ng ibang mga tao. Di ba kapag hindi tayo gaanong, pero kapag katas ng Sunday service, parang ang bait-bait natin. Parang ganun ba? So, kung nangyayari sa atin ito, yung message is para sa atin. So, Psalms 85 verse 6, sabi ng Bible, will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Ang panalangin ng psalmist is yung maari po ba, Panginoon, panauliin mo yung sigla ng aking paglilingkod patuloy sa iyo, para lalo akong nagagalak na naglilingkod pa at nagpapatuloy sa iyo. Ito yung gustong sabihin ng psalmist ng mga awit. Alam nyo, talking about the touch of God's glory. Kailangan natin yung touch ng Panginoon.
pag nakakaranas tayo, para bang yung pagmamahal natin sa Panginoon tila baga lumalamig na. Hindi lang yung mga nilalagay natin sa freezer yung lumalamig. Minsan yung pagmamahal din natin sa Panginoon. Kapag mas pinipili natin yung entertainment, wala namang problema sa entertainment. Kailangan natin yan, pampasaya ng buhay yan. Pero dahil sa entertainment, nawawalan ka na ng oras sa panalangin. Kailangan na natin ng hipo ng Diyos pagka ganon. Kapag parang nagiging mahalaga na sa atin yung ibang mga bagay kesa sa patungkol sa eternity, patungkol sa pangwalang hanggan. Kapag meron tayong oras at panahon sa ibang mga bagay, parang nauubusan na tayo. Pagka oras mo na para sa Panginoon, parang wala na. Kailangan na natin talaga ng hipo ng Diyos. Kapag parang nagiging matamlay na yung ating paglilingkod sa Diyos, parang wala na tayong joy. Nagiging routine na lang. Ang tagal-tagal ko ng Christian, Pastor. Oo nga, ang tagal-tagal na nating Christian. Pero minsan kapag nawawala na yung joy, parang nagiging routine na lang. Alam mo, parang okay ka pa, pero physically, okay, tumataba pa nga eh. Pero spiritually, how about it? How about spiritually? Kailangan is, kapag hindi na tayo naniniwala o parang nagda-doubt na tayo sa kakayanan ng Diyos na gumawa ng mga imposibleng bagay sa ating buhay. Do you believe nothing is impossible with God? Pero minsan pagka may problema tayo, parang it seems parang walang magagawa ang Diyos. Alam nyo, kailangan natin ng hipo ng Diyos. Kailangan natin ng hipo ng Diyos. Kasi yung pangangailangan natin, hindi nagkataon yan. God allows yung mga bagay na pangangailangan natin, yung mga circumstances na mahihirap sa ating mga buhay para mag-depend pa tayo sa Kanya. So kapag nagiging parang mas mahalaga na sa atin ang pera, yung success, kaysa sa mga pagpapahalaga natin sa ating mga kaluluwa, kailangan na natin minsan pa ng hipo ng Diyos. Kapag nangyayari yung bagay na ito, ang pinakakailangan natin, it's not about yung maraming magpe-pray sa atin. Ang masigit natin kailangan, yung tayo mismo lalapit din sa Diyos. Nakakatulong yung merong nagpe-pray sa atin, pero higit sa lahat, yung sarili natin, paano natin ilalapit sa Panginoon. Ngayon, pagkakataon na ito, how can we experience His glory? Paano ba natin patuloy na mararanasan ang dampi ng Kanyang kaluwalhatian? Yung kilos patuloy ng Diyos sa ating mga buhay. Tatlong mahalagang bagay, pagtutuunan natin ng pansin ngayong linggong ito. Number 1, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3. Recognize your need for God's touch. Minsan, nakakalimutan na natin yan. Bakit inaalaw mo na maging busy ka sa maraming mga bagay at parang nawawalan ka ng oras at panahon na hahanapin mo ang Panginoon, magdalaan ka ng oras, sasambahin siya sa iyong buhay. Kasi you forgot that you really need the touch of God. We need to recognize, we need to acknowledge. Kailangan natin na aminin, kailangan natin na ma-acknowledge na talagang kailangan natin ang kilos at gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Araw-araw. Hindi yung tuwing linggo na lang. Okay naman, sarap naman ang worship pagka Sunday, pagsama-sama. Pero hindi dapat ganon. Alam nyo, ang Panginoong Jesus, 33 years siyang nabuhay according sa Bible, sa New Testament. 33 years siyang nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. At yung 3 taon doon, yung nag-full siya sa ministry, at nabuhay siya na kung saan yung nagpagamit siya sa yung nasa human flesh ang Panginoong Hesus nung pagkakataon na yun. Nagpagaling siya, kumilos siya, nangaral siya, at bumuhay siya ng patay, at marami pa siyang mga bagay na ginawa. Pero alam nyo, ang daming hinipo ng Diyos, ang daming nakaranas ng
ng kilos ng Diyos sa panahonan na naririto ang Panginoon. Pero ang problema, ang higit na dapat nating pagpansinin ay, siyempre maraming nakaranas ng mga bagay na yon. Maraming napalapit sa Panginoon. Pero, one of the greatest mysteries of the gospel is that how many were healed. It's how many miss out. Alam nyo, isa sa bagay na napansin ko is, totoo naman, maraming napagaling ang Panginoon. Maraming nakaranas ng kilos at gawa ng Diyos. Pero alam nyo, sobrang mas marami pala yung hindi nakaranas. Yung sobrang marami pala yung nakamiss nung mga bagay na yon. Magandang pansinin natin yung mga bagay na yan kasi baka mamaya, dati naranasan ko na ang Panginoon. How about ngayon? Dapat nararanasan pa rin natin ang nearness of God sa ating mga buhay. Paano ba nararanasan ang kilos, yung hipo ng Diyos sa ating mga buhay? Who received His touch? Alam nyo, nung pagkakataon na naririto ang Panginoong Yesus, ang mga naka-receive ng hipo ng Diyos, yung mga may sakit na inamin nila sa kanilang sarili na kailangan nila ng hipo ng Panginoon. Kaya mahalaga yung acknowledgement, mahalaga yung admission, mahalaga yung alam mo, kailangan mo ito. Kasi doon tayo kakatagpuin ng Panginoon. Yung mga lumapit sa Panginoon na sinasabi nila, kailangan nila ang Panginoon, at kailangan nila ng kagalingan mula sa Panginoon, sila ang pinagaling. Sino pa ang naka-receive ng touch ng Panginoon? The sinners who admitted their sins. Alam niyo, ito yung sikreto ng napapatawad yung ating mga kasalanan. Baka mamaya mo, dahil matagal na tayong Christian, hindi na tayo humihingi ng tawad sa Panginoon. Those who admitted their sins, they were forgiven. Kung sino ang siyang inamin sa Panginoon ang kanyang kasalanan, pinapatawad ng Panginoon. At masarap sa buhay ng bawat isa sa atin na, di ba kapag naliligo tayo, ang sarap ng feelings. Wow, fresh. Pag nagpapalinis tayo sa Panginoon, ng puso natin is, ang sarap din ng feelings. Kasi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Huwag natin mamaliitin yung, kagabi naghingi na ako ng tawad sa Panginoon. Ngayon, baka naman narurumihan ulit ang puso mo. Kailangan na natin ulit humingi ng tawad. The weak who admitted their weakness. Alam niyo, yung mga mahihina na inaamin nila yung kanilang kasalanan, kanilang mga pagkukulang. So, sila yung mga pinapagaling ng Panginoon. And sino ang mga hindi nakakaranas ng paghipo ng Diyos? Who miss out? Who miss out the touch of God? Tingnan ninyo, no? Sa Bible, makikita natin, may mga hadlang minsan sa buhay ng isang tao. Bakit hindi niya nararanasan yung kilos at gawa ng Diyos sa kanyang buhay? Maganda, mailarawan natin yan. Yung rich young ruler, mayamang-mayaman siya, sabi ng Bible. Halos nasa kanya na yung lahat ng human needs na meron. Halos nasa kanya na. Pero isang bagay ang siyang pinapipili siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, maitanong ko lang, saan galing yung kayamanan ng rich young ruler? Nanalo sa loto. Napamanahan siya. Pero higit sa lahat, alam natin kung saan galing yung lahat ng ito. Ito'y binigay lang ng Panginoon. Amen. At kayang ibigay ulit ng Panginoon sa rich young ruler yon. Pero may pinagawa ang Panginoon sa kanya. Ano pinagawa ng Panginoon? Yang kung ano yung meron ka,
Ipagbili mo lahat at ipamigay mo sa mga mahihirap. Alam nyo, it is only a test. Kasi parang gusto sabihin ng Panginoon, gawin mo yan at papakita ko sa iyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ko ibalik yan. Hindi naman sinabi directly ng Panginoon yon. Pero this is a test na kaya ng Diyos na ipagkaloob ang lahat ng bagay sa atin. God is our source. Amen. Alam niyo, hindi ginawa ng rich young ruler yon. Hindi nagawa. Umuwi siya na malungkot. Hindi siya nakatagpo ng Panginoon. Pero alam nyo, similarly, nangyari yon sa Old Testament. Si Abraham, alam natin, istorya, yung pinakamahalaga sa kanya, pinakamahal niya, ano ginawa niya? Ibinigay niya sa Panginoon ang pinakamahalaga sa kanya. Willing siyang ibigay sa Panginoon yung kanyang anak, ang nag-iisa niyang anak, ang pinakamamahal niyang anak. Anong ginawa ng Diyos? Alam nyo, hindi naman kalooban ng Diyos na mabankrupt tayo . Diba? Ibigay mo lahat para magdusa ka. Hindi kalooban ng Diyos yon. This is only a test. Tandaan natin, life is a test. Maraming mga pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Gusto lang ng Lord patunayan, sino ang mas mahalaga sa iyo? Sino ang pinagtitiwalaan mo? Ngayon, nung nagtiwala si Abraham, yun lang ba? Si Isaac, na pinakamahalaga kay Abraham. Kahit yung buhay niya, kaya niyang ipagpalit sa kanyang anak. Pero, hiningi ng Panginoon, then, ibibigay niya sa Panginoon. Ano ginawa ng Diyos? Ibinalik ng Diyos si Isaac. Hindi lang yon, pinagpala ng lubos ng Panginoon si Abraham dahil sa kanyang ginawa. Yung mga tao na ang pinagtitiwalaan nila yung kanilang kayamanan, hindi nakakaranas ng hipo at gawa ng Diyos sa kanilang buhay. So, the religious leader trusted their righteousness. Yung religious leaders, matagal na akong Christian. Ang dami ko nang alam. Alam nyo, dahil sa ganon, ayaw nilang mapabilang sa sinasabing mga alagad ng Panginoon. They missed the touch of God. The Pharisees claimed they could see. Yung mga Pharisees, dahil guro na sila ng kautusan. Akala nila, alam na nila ang lahat ng bagay. Pero, hindi pala. Alam niyo ganito, pride prevents the touch of God. Dahil sa pride ng maraming mga tao, halimbawa, hindi naman ako gumagawa ng masama. Sa palagay ko naman, okay na ako sa Panginoon. You missed the touch of God. Matagal na akong Christian. Madami na akong nagawa sa gawain ng Panginoon. You missed the touch of God. Ang pananampalataya natin dapat nagpapatuloy at nagpapatuloy at nagpapatuloy. Amen. As long na humihinga ka, dapat naglilingkod ka sa Panginoon. Tumigil ka sa paglilingkod. Bakit? Hindi ka na ba humihinga? Dapat habang humihinga tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Ganito, if you admit you are spiritually sick, God is more than willing, He will touch you. If you are, para bang everyday, no? Paano man mararanasan yung hipo ng Diyos. If you really need, you really feel, kailangan kita, Panginoon. Alam nyo, makakatagpo tayo ng Panginoon. Amen. Pagka alam natin, ini-admit natin yung bagay na yan, I cannot
live without you, Lord. I really want your touch, Lord. Doon tayo kakatagpuin ng Panginoon. Pangalawa, tingnan natin. Basahin, 1 to 3. Earnestly seek God's touch. Alam niyo, yung nakakaranas ng hipo ng Diyos, gawa ng Diyos, patuloy sa kanyang buhay. Hinahanap ang Panginoon. Gaano kaseryoso? Earnestly. Earnestly, ibig sabihin, marubdob. Parang lalong naging komplikado. Masidhi, lalong lumalalim. Pero, mas maintindihan siguro natin, ang ibig sabihin ng earnestly is gustong-gusto. Ayun, naintindihan na natin. Amen. Amen. Mas maintindihan natin, ganito yan. Atat na atat. Kaintindihan na tayo. Amen. Pagka atat na, pangit lang atang pakinggan no? Pagka gustong-gusto o atat na atat ka na maranasan ang Panginoon, then the Lord will really let you experience His touch. Ganito yan. Tingnan natin, merong dalawang bulag. Hinihiling nila sa Panginoon nung narinig nila. Hindi naman nila nakita, di ba? Siyempre, yung dalawang bulag, narinig nila. Dumadaan ang Panginoon, dumarating ang Panginoon. Ngayon, siyempre, somewhere siguro, doon nila naririnig banda. Pero hindi nila agad mapuntahan. Ang ginawa nila, sumigaw sila, Lord, Son of David, have mercy on us. Ingayan, yung mga tao, tumigil kayo. Doon papunta ang Panginoon. Maingay kayo. Huwag niyong guluhin ang Panginoon. Pero hindi sila nagpabigil sa mga tao. Nilakasan pa nila yung sigaw nila, Lord, Son of David, have mercy on us. At siguro, marami na lalong umaawat sa kanila, pero hindi sila nagpaawat. Ano nangyari? To make the long story short is, alam nyo, pinagaling sila ng Panginoon. Amen. Kinatagpo sila ng Panginoon. Meron ba tayong malaking pangangailangan sa Lord? Maliit lang. Alam niyo, may mga pagkakataon, ang sarap ng merong kang malaking pangangailangan. Wag muna ngayon. Hindi pa ako handa. Pero ibig sabihin, kapag meron tayong malaking pangangailangan, you can experience the touch of God, the miracle of God, if that is the need of the moment. The provision of God, if that is the need. The supply of God, the healing. Kaya lang, kinakailangan, atat na atat tayo. Amen. Amen. Wala ditong atat na atat. Gustong-gusto. Amen. Ayan, mas gusto natin yung gustong-gusto. The crowd followed Jesus, but the blind man encountered Him. Yung mga kasama sa parada ng Panginoon, hindi sila ang nakaranas ng hipo ng Diyos, yung sumigaw, yung gustong-gusto, yung earnestly, ang mga gusto nila talagang ilapit ang kanilang sarili sa Panginoon, sila yung nakatagpo. Alam na rin natin, istorya ng woman with the issue of blood, yung dinudugo na babae na halos 20 years na nangyayari sa kanya yun, halos butot balat na lang siguro siya. Pero alam natin ang nangyari, habang nagdalakad ulit ang Panginoon, marami ang sumasabay sa Panginoon. Yung crowded talaga, hindi ka makakalapit sa Panginoon. Pero yung babae, ang nasa pananampalataya niya is, mahawakan ko lang kahit laylayan niya, dulo ng damit niya. Gagaling ako.
Alam niyo, ewan ko lang kung gaano kahirap yon. Kasi pagka sobrang daming tao, tapos gusto mo makarating doon sa Panginoon, kinakailangan hawanin mo yung tao. Kinakailangan magmadali ka. Kinakailangan mayroon kang effort, hindi na nga siya malakas. Pero ginawa niya yung lahat hanggang sa mahawakan niya ang laylayan ng Panginoon. At alam natin nangyari, pinagaling din siya ng Panginoon. Amen. Pwedeng palakpakan lang natin ng Lord. Ang lesson ng story, if we want God's touch, we cannot remain passive. Kung gusto natin ng hipo ng Diyos, hindi pwedeng, ano ka lang, ano nga tawag dito? Hindi pwedeng, yung passive ka lang. Alam niyo yung passive, yung, ganito mag-pray ang passive. Lord, hipuin mo po ako, Panginoon. Kumilos ka sa aking buhay, baguhin mo po ako, Panginoon. Pero hindi pa niya nararanasan ang hipon ng Lord. Amen. Tapos na. Hindi pa niya nararanasan yung parang prayer ng 2 minutes prayer. The end. Alam niyo, sa karanasan ko sa Panginoon, minsan yung mga 2 minutes prayer, 5 minutes prayer, 12 minutes prayer, o kaya 15 minutes prayer, parang hindi pa natin ganong nararanasan ang kilos ng Diyos doon. May tagpo na sandali lang, 5 minutes lang, nararanasan mo na ang Lord. Pero may mga tagpo na hindi pa. At madalas, minsan 30 minutes pa yon, minsan 1 hour pa yon. Bakit? God wants you to experience His touch, pero kinakailangan pahalagahan mo yun. Paano mo papahalagahan? Dumako ka sa presence ng Panginoon, mag-worship ka. Idulog mo ang iyong sarili sa Panginoon. Alam nyo, ang sarap na mag-raise up ang Lord ng prayer warriors talaga sa simbahan. At yung mag-raise up ng yung magpe-pray, mga at least 30 minutes. At least umaabot ng 1 oras. I'm challenging the mga prayer warriors, mga intercessors. Let's make it a point na talagang isik ang Panginoon and we will experience His glory. Amen. Amen. Huwag tayong manangan sa tarrying. It's good. It's very good. It's gusto kong i-recommend yan. Pero ang gusto kong sabihin higit sa lahat, yung personal natin alone with God, mas mahalaga. Amen. Amen. Alam nyo, nararanasan natin sa church yung provision ng Panginoon, yung miracle ng Lord, pero corporately. If you really want to experience yung malalaking mga bagay, dito pa sa simbahan, ako gustong-gusto kong maranasan yung maraming nakakakilala sa Panginoon, maraming nababago ang buhay, at maraming pinapagaling ang Diyos. Marami ang siyang mga bagay na miracle pang ginagawa ang Panginoon sa simbahan. And it begins kapag meron talagang lumalaban sa panalangin. Let us respond with hunger. Let us respond with persistence. And let us respond with faith that refuses to quit. Dapat hindi tayo basta-basta tawag dito, nagkukwit. Alam niya, meron akong challenge o yung tanong, when was the last time you prayed with tears? Kailan ba tayo talaga lumapit sa Panginoon with tears? Alam niyo yung with tears, ibig sabihin, seryosohan. Maraming bagay, maraming pagkakataon, umiiyak tayo kasi laki ng utang. Hindi makabayad sa bill. May mga ganun, umiiyak. Yun yung mga nagpapaiyak sa atin minsan. Pero, why not you pray it, you cry sa prayer. Give it to the Lord. At alam niya, pag binigay natin sa Panginoon yung concern natin,
mawawala yung problema natin. Mapupunta yung problema natin sa Panginoon. At alam nyo, there is nothing impossible with God. God will answer our prayer. Amen. Si Hannah, ang malaking concern niya is hindi siya, gustong-gusto niya magkaanak. Yun talaga, kaya dinulog niya yun sa Panginoon. Umiiyak siya sa temple at nakalimutan niya na hindi siya maganda kung pipicturan. Nakalimutan niya na yung kanyang kung ano yung magiging itsura niya. Forget it. Basta umiiyak siya sa Panginoon. Alam niyo, sa madaling salita, kinatagpo siya ng Panginoon. Amen. Amen. When was the last time you wrestled in prayer? Kailan yon? Yung parang hindi ka nag-give up. Kumapit ka talaga sa Panginoon. Ito po yun, Panginoon. Ito po yung gusto po mangyari, Panginoon. At alam niyo yung mga nag-wrestle with prayer, naranasan natin yung tugon ng Lord. Amen. Naranasan natin yung mga nakaranas niyan. Nag-pray ka talaga. And when was the last time you refused to give up until God moved? Kailan yung nag-pray ka na nung nagpe-pray ka, hindi ka tumitigil hanggat hindi mo nararanasan kumikilos ang Panginoon. When was the last time you did it? Alam niyo, yung alam natin istorya yung tinuro ni Pastor ni Sister She, di ba? Yung parable of the persistent widow. Na lumapit siya sa unjust judge once. Ano nangyari? No. The judge refused his plea. And another time, lumapit siya ulit sa unjust judge. Bigo pa rin siya. Pangalawang beses, pangatlo, pang-apat, pang-lima, isang buwan na siyang lumalapit sa unjust judge. No pa rin. Wala. Olat pa rin siya. Pero, siguro mga isang taon, umabot na isang taon, 2 taon. Nag-give up ba yung persistent widow? Hindi, kasi persistent nga di ba? Atat na atat nga Di ba? Gustong-gusto nga na dumulog. Pero in the end, alam natin istorya. Yung persistent widow na hindi nag-give up, naranasan niya yung justice. Amen. Amen. Meron ba tayong ganong kabigat na mga problema? The answer is not your tito and titas. The answer is not your rich friend or yung mga makakatulong yung mga kapatiran, makakatulong na mayroong nagpe-pray sa'yo. It's a big help. Pero higit sa lahat, baka naman pwedeng ikaw mismo lumaban sa panalangin. Amen. So punta tayo sa pangatlo at sa panghuli. So paano ba natin mararanasan yung patuloy na hipo ng Diyos? Pangatlo, sabay tayo. Empty yourself and expect God to fill you. Minsan, ang mahirap sa mga matatagal ng Christian, tayo tumatagal na 1 taon, 2 taon, 4 na taon, 10 taon na tayong nakakakilala sa Panginoon at minsan mga 15 taon na nakakakilala sa Panginoon o 20 years ka na nakakakilala sa Panginoon. Minsan may mga pagkakataon na nakakahadlang minsan yon. Bakit? Kasi minsan ay ang tingin na natin sa sarili natin, alam na natin yung maraming bagay. Hindi natin tuloy nararanasan yung freshness ng kilos ng Diyos. Alam niyo yung freshness? Yung ginawa ng Diyos nung nakaraang last year,
2 years ago, 5 years ago, 20 years ago. It's a good thing. Testimony yan. Pero alam niyo po ba, kaya pa rin gumawa ng Panginoon ngayon. Amen. Yung testimony natin, hindi lang yung nakaraan. God is still the same. Yesterday, today, and forever. Ano pa rin? Maasahan pa rin natin ang Panginoon. Pero we need to empty ourselves and expect God to fill us. Minsan, paglapit natin sa Panginoon, isa sa mahirap yung ine-empty mo ulit sarili mo. Alam niyo yung ine-empty, yung parang, Lord, wala naman akong magagawa eh. Lord, sino po ako sa harap ninyo? Yung kaya mong magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Alam niyo, paglapit natin sa Panginoon, equal footing tayo lahat. Pastor, mga worship leaders, kahit na mga matatagal ng mga believers, pantay-pantay tayo sa harap ng Panginoon. At pagharap natin sa Lord, ang imimit ng Lord ay yung mga empty. Ibig sabihin ng empty, yung willing na magpaturo sa Panginoon. Willing na mag-unlearn. Yung parang, Lord, yung naranasan ko nung nakaraan, hindi na po yun ang pinakagusto ko. Yung ngayon, ang gusto kong maranasan. Yung ina-empty mo yung sarili mo na kahit na matagal ka nang may experience sa Lord and yet, ngayon, gusto mo pa rin ng freshness, ng fresh experience with God. Alam niyo yung gusto kong sabihin? Gusto mo bago. New. Amen. 3 reactions to God's glory. Yung mga religious leaders, na-offend sila kasi ang kilos ng Diyos, kakaiba sa natutunan nila. Bakit? Si Jesus nagpagaling sa panahon ng Sabat. Parang yung natutunan nila, bakit ang Panginoon nagpagaling sa Sabat? Dapat pahinga yun. Alam nyo, yung mga natutunan natin ay iwan muna natin pagka gusto mong maranasan ng Panginoon. Minsan, nakakahadlang yan. Kaya nga, yung mga religious leaders, nakita nila, ang Panginoon nakikikain kasama yung mga makasalanan. Mukhang, totoo ba na spiritual yan? Spiritual leader natin yan, si Jesus. Kita mo, ang kasama niya makasalanan. Hindi sila bukas doon sa kilos ng Panginoon. Nung ina-expose na ng Panginoon na yung hypocrisy nila, lalo silang nagalit. Lalo silang na-offend. Lalo silang nasaktan. Kasi pati yung giving nila is parang pakitang tao. Gusto nila nakikita. They were offended. Kaya hindi nila naranasan ang kaluwalhatian ng Panginoon. The curious walk away. After feeding 5,000, marami pa rin ang sumunod sa Panginoon na dahil nagmimiracle ang Lord, pero nang nagturo na ang Panginoon, if anyone would come to me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Alam niyo, nabigatan. Kalilimutan namin yung sarili namin. Papasinin namin yung krus. At susunod kami. Hindi namin kaya yan. Gusto nila, si Jesus, nagpapagaling. Si Jesus, gumagawa ng miracle. Si Jesus, mahal ang lahat ng mga tao. Yun ang gusto nila sa Panginoon. Pero when it comes sa tinuturo na yung giving, tinuturo na yung dying to self, tinuturo na yung mahalagang bagay para makasunod sa Panginoon, ayaw na nila. Alam nyo, congratulations sa bawat isa sa atin na narito. Kasi nung last month, giving ang topic natin. Mabigat na topic yon. And yet, hindi tayo umalis. Nag-stay pa rin tayo sa church.
At excited pa rin po ba tayo na magpatuloy sa Panginoon? Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, congratulations, hindi po kayo na-offend. Kasi pagka-giving na, di ba, yung iba na-offend. Pera-pera na yan, ayaw ko na. Ayaw ko na. Nag-give up. Hindi. Ang sinusunod natin sa ang Panginoon. Amen. Amen. The third reaction is the desperate. Yung mga wala nang ibang inaasahan kundi ang Panginoon at makaranas ng hipo niya. Alam niyo, sila yung kinakatagpo ng Panginoon. Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. May pinagaling ang Lord sa pamagitan ng yung lura, tapos gumawa siya ng putik, tapos ipinahid niya sa mga mata ng mga bulag. Hindi naman na-offend yung mga bulag. Ang mahalaga, nagtitiwala sila sa Panginoon. Kilos ng Panginoon. Kapit-bahay ninyo ng ano? Ako nga po yung nangangailangan eh. Matalino pa ba tayo sa Panginoon? Sumunod tayo sa Lord. Hindi natin akalain paano tayo hahanapin ang mukha ng Panginoon. Hihingi ng tawad sa kanyang mga kasalanan at didinggin ito ng Panginoon. Patatawarin ng Panginoon at pagagalingin kahit na ang pangangailangan ay yung bansa o yung lupain. Ganon kalawak ang kilos ng Panginoon. Ang tanong ay ito, are you ready for God's touch? Are you truly desperate? Or okay na ako, komportable naman ako eh. Basta nandito lang ako, pagkakantahan, papalakpak ako, pwede ko pang itaas yung kamay ko. Pero, Pastor, pagka yung magpe-pray na 15 minutes, hindi ko na kaya yan. 20 minutes, 30 minutes, busy ako. May mga pagkakataon, we need to empty ourselves. Ialay natin sa Panginoon yung isang series ng telenovela. Ilang minuto ba yon? Mga 40 minutes. Ialay natin sa Panginoon minsan. Wala munang telenovela for this ialay natin. Gaano ba tayo katagal mag-game sa computer o sa cellphone? Baka 20 minutes pa tayo, 30 minutes. Ibigay natin sa Lord. Isang laro lang. Yung isang laro lang, ialay natin sa Panginoon. And then, we will know the difference. Amen. God's touch will make us excited again in every worship service. Excited ka na. God will fill you with joy in serving. Yung mga naglilingkod sa Panginoon, lalo pang magkakaroon ng joy in serving. Palatandaan na nawawala na yung touch ng Panginoon sa atin, nakakatamad ng umattend ng Bible study, nakakatamad ng umattend ng prayer meeting, nakakatamad ng umattend ng gawain ng Panginoon. Kasi namimiss natin yung touch ng Lord. When we are experience God's touch, the Lord is strengthening our love for one another. Kahit na minsan yung may mga kasama tayo siguro sa church, mga baguhan o mukhang, alam niyo, natututunan natin, mahalin natin yung isa't isa kasi that is the touch of God. And the Lord will increase your anointing. We just really need to empty ourselves before Him and the Lord will fill us with His glory. Amen.